niyo po. Ano po ma-upload? Rich Falcon. Pakisuporta po. Rich Falcon TV. Subscribe po natin. Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Rich Falcon TV. Shout out. Mga kalingap. God bless. Magandang araw Kuya Ruel, Ate Helen. Sandito na naman po tayo sa bahay nila Kuya Ruel at Ate Helen. At salamat po at patuloy tayong nasa mabuting kalagayan. Ano? Kumusta naman ang buhay-buhay natin? Dati pa din po. Dati pa din? Dati pa din po ang buhay. Dahil po sa bilhin po ngayon na halos. Sabi ko nga, halos hindi na ako magkain sa buhay na yun. Bakit po? Pero mo, ang bigas na lang. Sa kilo po ang halaga ng bigas. Ako po nagbabadge sa pangangailangan. Sabi ko, so halos hindi na kaya? Halos hindi po kaya. Sa halagang 300 po nakakapitan ko. Nabibili ko lang po dyan, 4 sa kilo. Wala na po kung ibang nabibili. Asukal lang po, 1 plate asukal. Ang minsan ang bawang, 2 piraso. Yun lang po ang kaya. Ay dito, hindi matanim, hindi kaya Kuya Ruel dito magtanim ng mga bawang, luya? Ay hindi po na, iba po ang lupa dito. Matubig ano? Nalulunod yung, yung halaman? Ay kawawa naman yung mga halaman pala kapag matuloy-tuloy ang bagyo. Tsaka nung nakaraan talagang ilang araw lang umaraw, 2 lang yata. Tapos sunod-sunod na naman ang ulan. Eh di hindi magiging Hindi nga po ako nakakapagpara-gamas-gamas at malagkit po bagang sobra Ay oo nga malagkit sa gamit. Kumusta naman kayo dito sa lupa Kuya? Parang medyo may na ko? Nung isang linggo, nagpunta yung anak nung pag-agawad. Yung may-ari? 3 ko magkakasama. Nagtanong po yun kung saan daw ang lindero. Tinuro ko naman doon. At magtatayo daw sila ng piggery. Dito. So, magpipiggery sila dito. Bawal naman ang maramihang baboy, di ba? Pero kanila naman to kanila naman. So, ibig sabihin, gagawin pa rin kayong caretaker o papaalisin na kayo? Hindi ko po bahat po, nakiusap nga po sa kanila na kung meron na mabibili na, papabili na, lote? Pabaybayan lang. Ano sabi? Sasabihin daw po niya kay papa niya. So sana kahit mura lang kasi naging caretaker naman kayo dito at saka maituro nila kung saan. Titignan natin kung kaya natin, di ba? Para makatulong tayo na maano yung lupa doon. Pagka hindi, hanap tayo ng iba. Kaya lang ang magiging problema natin, wala ka ng tataniman. Hindi, wala pong magpa-planting na lang po kung magpatubo-tubo na lang po ng mga sa sako, mga seedling. Seedlings na lang. So yun na ibebenta mo yung mga seedlings. Kahit na maliit lang yung lugar. Okay. So ibig sabihin parang medyo nangangamba tayo na baka kayo ay papaalisin dahil kailangan nila itong lugar. Tama ba? Ang nagpunta dito anak ng may-ari. Anak po yung may 2 pong kasama. Pinamahan ko nga sila. So yung mga hangganan pinakita mo na sa kanila kung hanggang saan. So ano sa pakiramdam mo, sa tingin mo? Ang ko po ay subukan naman po yung ama niya. Nang nandun pa kami sa unahan, hindi naman ako nagsasabi sa kanya na mahirapan sila mag-alis kami. Ako, pag hindi sa akin, hindi sila mamumroblema. Kaya nga, basta hindi sa'yo, kung pinatira ka lang, ay kapag kailangan, pwede ka naman lumipat. Ganon. Maganda lang sana, mabigyan tayo ng maayos na at saka kahit mabigyan kayo ng konti. Kaya lang, kung sa loob kayo bibigyan, mangangailangan pa sila magbigay sa inyo ng right of way. Dapat mabigyan kayo yun sa tabing kanto na lang, At kung kailangan kayong pabayarin, sana naman mga mura lang, Mura lang. Yung hulugan para kaya natin, Tama ba? Yun naman po sinabi ko. Tapos yung available natin diyan na pera na binigay sa atin ni Arte Heart o ni Heart Borbolin ay doon natin gagamitin. Buti na lang hindi pa pala tayo nakapagtayo. Na na reserve pa tayo. So kumusta naman po yung sitwasyon ninyo dito na mga ilang araw tayong hindi nagkita? Medyo tinangkaso ako. Ako po simula po nung may malaman po ako na may anak po sa amin na isa na nagkukontra, ako po naguluhan po ako.
Nag-isip-isip ka din? Naguluhan po ako, talagang nagalit po ako sa anak namin na sa Manila. Kahit talaga ako. Nagkausap na po kayo? Hindi po talaga ako, kahit sa video call hindi na ako Usap sa kanya? Ako na lang pa nakikiusap sa kanya. Sabi ko, anak ko, wala ka naman ibibigay sa akin na ganun halaga. Ba't ka naman makontra? Isipin mo na lang, yung asawa mo, may pamilya ka na. Sabi niya, sana, pag napinalis na kami dito, kaya saan mo kami ilalagay? Tama, oo, tama. Saan nga? Sa oras ng kadali-dalian, kagipit-gipit, saan kami pupunta? Wala ka naman dali-dali ibibigay kasi kasino lang ang sweldo mo. Sabi niya, ma, wala nga akong ibibigay sa iyo kasi ang sweldo kasi dito sa Manila, pambayad lang daw sa pag-training daw niya. Oh, yun ang pala. Tapos yun sa pag-tulugan daw niya, may bayad daw. So, kumusta naman po? Okay naman sa kanya na tayo po ay mag-vlog ulit? Opo, kinausap ko nga po yun. Na naman, kung ang ibang tao magtulong sa amin, huwag ka nang mangialam kasi ibang tao na yun. Kasi mabuti nga ibang tao kasi kahit pa paano tuloy-tuloy kayo na tutulungan. Kung sariling tao, lahat naman kumukontra, wala naman silang ibibigay sa amin. Sabi ko dun sa anak ko. hindi man masyadong sapat-sapat yung naibibigay namin sa inyo, pero kahit pa paano nakakatulong naman po ba? Nakakatulong po. Nakakatulong din. Ayun. Kasi may mga time naman na hindi naman lagi tayong may Kaya yun. So sa ngayon, mabuti, ako nagpapasalamat na nangyari din yun, Kuya Ruel, kasi hindi tayo nakapagtayo ng bahay. Di ba? Mabuti hindi natin nagawa, Kuya Ruel, no? Kasi yung pala, mayroon palang plano ang may-ari na parang gagamitin na nila itong lugar. So, sabi mo nga, tatayuan na ng piggery. Ang good thing dyan, hindi natin nagamit ang pera. Kasi mahirap na pag nagamit natin ang pera, saan tayo ulit no? Kukuha ngayon. So, sisiguraduhin na lang natin ngayon, Kuya Ruel, sa may-ari na mabigyan kayo ng lugar, no? Kung ano man ang sasabihin niya, siguro dapat kahit pa paano may share siya, no? Bigyan niya kayo ng discount kasi kayo naman ang naging caretaker. Ngayon, kung hindi naman mangyayari yun at parang gusto nilang gamitin lahat ng kabuuan ng lugar, so mapipilitan tayong humanap ng lugar para sa inyo, no? At doon na lang tayo magtatayo ng bahay ninyo. Sana may makuha tayo na mura lang dito sa lugar na to. Okay ka naman dito sa lugar na to? Mas maganda po dito dahil malapit po sa palengke, eskwelahan, oo. At saka may karsada na, hindi na mahirap kayong puntahan, di ba? So, ayan, yun na lang siguro ang gagawin natin. Kagaya ngayon, nalulungkot nga ako at magpapasko na at hindi natin natuloy yung bahay mo. Nakiusap pa naman ako sa sponsor na sana magawa agad ang bahay bago magpasko. Mabuti na lang din pala at nangyari yan, kasi kung hindi nangyari yan, masasayang yung effort natin. Masasayang ang pera, masasayang lahat. So, tingin ko pati ang sponsor natin matutuwa na hindi masayang yung pera natin, no? So, siguro pwede nating gamitin yun para matanong natin kung pababayaran ang lote, di kahit pa paano may pang down na natin, no? Mahulog-hulugan natin. Wag naman sana masyadong mahal. Sa tingin mo, kung bigyan ka ng mga 100 square meter, okay na? Tinanong po ko nung anak. Ano sabi? Kung gaano daw pala kalaki. Sabi mo, pahibayan lang. Hindi, sabihin mo na rin sana kahit pa paano may mataniman ako. May mataniman kamo ako kahit ng mga seedlings lang. Kasi kung bahay lang, 100 square meter. 100 square meter. Medyo maliit yun. Kahit mga 200 sana, no? Tapos mura lang, mag-ano rin siya sana ng share niya na mabigyan kayo. Kasi iningatan nyo naman yung kanilang lupain, ano? Pero wag tayo dun sa ganung bagay kasi baka mamaya sabihin ay naghahangad tayo ng iba pa, no? Wag na yun. Okay, ano na natin yan. Ang importante na lang ngayon, bago pa dumating yung time, Kuya Ruel, na kayo ay paalisin dito at kailangan na nila yung lugar, makahanap na tayo. No? Yan ang pagsikapan natin ngayon. Mag-pray kayo, ha. Samahan nyo kami sa pagpe-pray. No, Ate Helen, total ikaw ay nagsisimba ka naman. Dagdagan mo yung prayer mo na bago pa dumating yung time na ganun, makahanap na tayo. Tama? Opo. Ayan, so... At may tatanungin po ako ng mga kakilala ko dyan sa labasan na sa may malapit lang po ng highway. Baka may pagkabili din po sila doon. Yung medyo natutubig-tubigan, pero pag
nagtigil naman yung ulan. Siguro padating dito yung tubig. Oh, hanggang ano, tuhod. O, kalahati ng tuhod. Oh. Hindi lang yung ano na ano yan. Eh kaso tatambakan mo pa yun. No? Napahita yun. Napahita pa yun. Dito ba, ito pang lugar na to, hindi na nabaha dito? Minsan lang po dito, minsan taon na. Hindi, doon halimbawa, banda rin sa labas doon. Malapit sa may barangay. Diyan. Oo, barangay Bibiraw. Ay, hindi. Binabaha ba dyan? Hindi. May lugar diyan na binabaha, may lugar naman na hindi. Yung malapit sa irrigation din. Sa may irrigation. Di ba may irrigation dyan? Papasok ng pag Bibiraw kanan, bago magbarangay, may irrigation dyan. Nababaha din doon. Nababaha ba doon? Nababaha din. Pero maano yung irrigation doon? Malalim ah. Yan. So tignan natin, pag-pray natin Kuya Ruel ha. Alam ko naman na kayo ay sabi ko nga konting ayuda lang, konting tulong lang. Alam ko naman na kayo ay mga masisikap. Sana makakuha tayo dun sa lugar na medyo maraming tao, magtindahan tayo dun, no? Gumawa tayo ng panghanap buhay ninyo dun. Kung sila nagtitinda, ikaw nagsiseedlings, maganda na rin yun. Kasi mapapakinabangan natin yan. Yan ay pag-pray natin na bigyan tayo ng Lord ng isang lugar na yung strategic, yung ang tawag dito marami tayong pwedeng magawa. 'Di ba? At kayo naman, ako naniniwala ako sa kasipagan ninyo Ikaw Kuya Ruel, masipag ka, si Ate Helen masipag din, madiskarte kayo. Mas lalo nating dagdagan ng konting sipag pa. Hindi po. Sabi ko nga, kung may mapapagtaniman ako agad ng bago ng tita, matanim na akong bago. Yun naman ang sinasabi ng may-ari, yung bakante. Taniman ko sana yan. Sabi ka baka masayang lang daw yung pagod ko dyan. Tama, oo, tama. Titignan ko kasi may mga kaibigan na rin ako dito na alam ko may mga lugar sila. No, hindi ko man ipapangako Kuya Ruel kakausapin ko lang muna na kung baka sakali may bahay na rin doon, baka sakali at wala namang nakatira, baka pwede kayo doon. At baka pwedeng magtanim doon, pwede rin magbabuyan doon. Natin alam kasi medyo konting tabing sapa din. Titingnan ko, kakausapin natin yung may-ari noon. Pag pumayag siya, kasi makikitira lang naman tayo. Pag kailangan na niya, di alis tayo. Di ba? Ganun ang gagawin natin, Para kung sakasakali, bago pa man kayo paalisin dito, makalipat kayo doon. No? So, titignan natin kung anong magagawa natin dyan. Hindi natin yan ipinapangako. Kung hindi rin naman ganun ang mangyari, hanap tayo. Basta mag-pray tayo, alam ko, may gagawin ng Diyos sa buhay ninyo. No? Turuan natin yung mga anak natin na magsimba. Para habang tayo lumalapit sa Panginoon, mas tinutugon niya yung ating mga pangangailangan. Kagaya ngayon, na hindi natin alam, may mga dumarating na pagsubok sa buhay ninyo ngayon, Kuya Ruel, di ba? Minsan parang sa tingin mo, parang hindi mo na kaya, di ba? Iba na po ang isip po. Oo, so talagang ang ganito ko parang talagang nagpupuyos yung damdamin mo. Oo. Habang ang gagawa ko dyan, talagang naroon na isip ko yung pagpunta ng namin. Nasubukan mo na bang manalangin ulit sa Panginoon, umiyak sa Panginoon kung ano yung gusto niyang mangyari pa sa buhay ninyo ngayon? Nasubukan mo na ba tumawag sa Diyos ulit? Pag medyo meron pa akong parang aalsa ako, nabigla ko yung horror, biglang nawawala yung pag-isap sa sobrang galit ko. Parang meron po sa akin na huwag na lang daw. Yung isip ko na masama. Nawawala. Praise God. Nagagaanan po ako. Oo, purihin ang Panginoon. Alam ko ang Diyos kasi kami naman di man kami tumitigil na ipanalangin kayo. Kapag nga medyo hindi kami nakakarating dito, sabi namin mag-asawa, kumusta kaya sila doon? Baka wala nang pagkain or ano pa man, nakapangangailangan ninyo dito. Hindi rin kayo nawawala sa isip namin. Kaya lagi kaming, Lord, nagpe-pray kami na gumawa po kayo ng way para matugunan yung mga pangangailangan nyo. So ngayon, meron tayo dyan dala 10 kilong bigas, kahit papano ay makatulong po sa inyo. Galing po yan sa amin dalawa ni Aljos Eagle. At saka ngayon, meron din tayong ibibigay. Mamimili sana tayo ng grocery, kaya lang tingin ko mas kailangan ninyo pera na lang, no? Mami, akin na yung alis tayo. Oo nga, pero mamaya na si Junjun. Dito muna.
Ayan. Ito po si Junjun. Ito po si Junjun, isasama namin ngayon. Jun, ay mamimili po kami ng pamasko ni Junjun. Ayan, sabi ka ano masasabi mo? Nabibilang ka ni Ate Aljos at saka ni Kuya Rich ng pamasko. Salamat na lang din po. Salamat na lang. Ayan. Salamat na lang daw. Sabi mo salamat po. Ganon. Salamat. Salamat na lang. Ayan. Ayan, Ate Helen. So, kayo na po muna ang bumili ng grocery ninyo, no? Kuya, para meron kayong pagkain. May bigas naman dyan. Nandyan pala yung anak ninyo ngayon na nanganak. Ano ngayon? Dagdag cargo mo, Kuya? Ay, ano po, sa... May trabaho ba yung asawa niya? Infection nga daw yung puso ng bata. Ha? Nagnanana. Ala, dapat pina-check nyo sa center lang muna. Nanana. Sabi ni Junjun. Ay naman, tignan natin. So, wala pa siyang trabaho. Kumusta naman? Hindi man nakakadagdag ng ang problema? Oo. Yun po ang iniisip ko dahil yung lalaki ay imbis na maging porsigido na mayroon pong anak na maliit, ay kailangan maging mabilis. Ngayon, ano po? Kinakausap mo ba siya? Ito po, sinasabi. Kay Ate Helen na lang. Yung mag-ina, huwag natin isipan na gano'n na pabayaan. Kasi anak mo yun at apo. Hanggat mayroon natatanggap ang may tutulong, may tumutulong na para masuportahan na wag lang pabayaan na hindi mabinat. Titiisin na lang hanggang na kakakuha, bigyan na lang. Mahirap naman yung bigla-bigla na magalit ka. Oo. Yun lang, ano lang. Alam mo kasi po sa kanila. Ang mga anak natin kahit na anong sama minsan, kahit na anong pasaway, Kuya Ruel, pagdating sa atin bilang mga magulang, hindi naman nawawala yung pagmamahal natin sa kanila. Hindi ko matiis. Hindi ko po matiis. Oo, tama. Hindi mo sila matiis. Ako nagkakain sila. Hindi ko po matiis. Kaya nga. May pamilya na siya. Kung tutuusin, pwede mo nang pabayaan. Kaya lang, lalo na ngayon, hindi mo matiis yung apo mo. Di ba? Dito nga siya nagtutulog. Pinapabantayan ng bata kasi yung nanay tulog ng tulog. Yung anak, sige nang iyak. Ganun. Sabi po, dahil minsan po na iyak ng iyak, natao na naandun na ako, nagsasalin ako na may tatubig. Tulog yung dalawa. Ay yung anak, iyak na iyak. Iyak ng iyak. Ay tumigil ng panglimang iyak niya. Hindi ko na narinig yung kaya. Tinignan mo? Tinignan ko, baka malakas ng hangin. Hindi makaiyak ulit. Hindi makaiyak ulit. Oo. Ginising ko siya. Kinuha mo? Umira? Nagsasalin pa ko ng tubig. Ay, oo. So si Ate Helen ang kumuha. Umiral yung pagiging lolo mo, Kuya Ruel. Karanasan ko naman po sa mga sa mga anak mo. Pag nag-iiyak, ako nakakaalam. Binigising ko siya. Lalong higit kapag meron ng karamdaman, hindi ako natutulog yan. Binabantayan ko talaga yan. Yan talaga ang sakripisyo natin, Hindi mo matatawaran talaga ang sakripisyo ng magulang. Grabe. Kahit na kayo mismo, nahihirapan na kayo. Di ba? Nahihirap na ako. Oo. Pag nakikita ko ang mga anak ko, sa isip ko masaya pa rin ako dahil ang mga anak ko po ang inaano ko. Tama. Naano na ko. Kaya nga Kaya nakukuha ko din ng mga pagkain. Halos hindi na ako kumakain. Basta makikita ko lang yung mga anak ko kumakain. Masaya na po ako. Kagaya ngayon, nakapagluto na ba? Nakakain na? Ayawan ko po sa kanila. Kaya Kuya Ruel, nakakain na sila? Nung ito ko umano dahil pag ako nasa kagawa na. Sila na bahala na sila dyan. Pagkaramdam ako. Pero well, yung sa tingin mo yung mga pwede mong, kasi di ba parang minsan wala kang gana kumain. Ano yung pwede mong kainin na Wala na po akong parang na po. Simula nung danyaran ako, iglandyan ako. Tuloy-tuloy na po hanggang na. So ano lang ang iniinom mo? Nainom po ako ng Tubig. Mainom po yan, tubig niyan, natahati yan. Nainom po ako ng tubig. Nainom ka ba ng gatas? Nainom po ko niya pag naabot naman ang yung sikmura. Hindi kasi gusto kitang tulungan na sana bumalik yung
ano mo, yung gana mo sa pagkain. Kasi mas marami kang magagawa, Kuya Ruel, kapag ka malakas ka. 'Di ba? Ilang taon ka na ngayon, 'di ba? So, gusto ko sanang tulungan ka na mabalik yung gana mo sa pagkain. Kasi ang dami mong problema ngayon. Ang dami mong hinaharap. Pag bumigay ang katawan mo, Kuya Ruel, sa aminin man natin sa hindi, kawawa yung pamilya mo. 'Di ba? Kasi nakikita ko yung pag-aalala mo eh. Nakikita ko yung pagmamahal mo, parang walang iniwan sa nangyayari sa akin noon. Kaya sabi ko, higit sa lahat, ikaw yung gusto kong tulungan. Ano yung pwede kong maitulong, maibigay sa'yo na pwede mong kainin, inumin, na kahit pa paano makapagbigay sa'yo ng lakas. Na sana kapag dinala ko dito, inumin mo, kainin mo. Yung ganun ba? Ano po, nasanay na po na, ano po na, sikmura po na magkain na po sa isang araw ay isang beses lang. Tapos pag minsan pag meron na so, halimbawa, yung mga biskwit ba na dinala ko dyan, nakain ka? Lagi po dyan ngayon mini-merindalan pong ribis ko sa talaga? Talaga? Kung mainom na mamerindahan paghapon, pag galing ako sa gawa, nainom ako. Nakain ako kunti. Kasi ayoko mangyari, Kuya Ruel, na magkasakit ka. Pangalawa, ayoko mangyari na yung walang laman yung sikmura. Kasi alam mo yung bituka natin? Ang bituka natin, nagkikiskisan yan. Kaya yan ang design niyan, nagkikiskisan yan. Opo, di ba minsan tumutunog? Gumaganon-ganon siya. Kapag yan ay nagkikiskisan at walang pagkain na nakikiskis sa loob, ang kinikiskis niya yung sarili niyang bituka. Yun. Kaya kung bakit nabubutas ang bituka natin at nagkakaroon tayo ng tinatawag na ulcer. Pag may ulcer ka, yun ang mahirap gamutin. Alam mo kung bakit? Kahit anong pagkain ang inumin mo, kainin mo, susuka at isusuka mo yun kasi hindi niya tatanggapin dahil may sugat siya. So yun, Kuya Ruel, ang gusto ko sanang maintindihan mo rin. Ako kung nire-respeto mo naman ako bilang kuya mo, dahil Kuya Rich naman ang tawag mo sa akin, gusto kitang tulungan. Yun, ikaw mismo yung gusto kong tulungan. Kung kaya nga ako nagdala dito ng isang balding biskwit kasi sabi ko baka kahit papano, kung hindi ka man makakain ng kanin, yung biskwit ay makain-kain mo. So natutuwa ako dahil nakakakain ka pala. No? Ngayon, subukan nating magdala dito ng gatas na pang-adult, no? Na para sa iyo, sa inyo ni Ate Helen siguro, pagka magmimerienda kayo, yun ang anuhin nyo, bahala na muna yung mga bata sa kape na dinadala natin minsan. So, yun muna ay para sa inyong mag-asawa, no? Para kahit papano lumakas kayo, maging yung bumalik yung yung gana mo sa pagkain. Ha? Pero well, ha? Ano natin yan? Hindi naman ako kumbaga ay basta gusto ko lang na matulungan kita. Ayaw kong dumating ang time na ikaw yung nahihirapan. Ikaw yung nagkakasakit, ikaw yung manghihina, kasi kawawa lalo itong mga anak mo pag ikaw ang nawala o isa sa inyo ang nawala. Di ba? Kaya ngayon, hindi natin alam yung isip ng iba. Di ba? Oh, kayong dalawa, alam ko nagkakaintindihan kayo. Tama ba ako? Oh, kayong dalawa, nag-uusap kayo, nagkakaintindihan kayo, alam nyo ang nangyayari. Tapos kayong dalawa mismo ang nag-iisip ng paraan para makatulong sa mga anak ninyo. Di ba? Lalo na ngayon, may apo. Alam mo ba, kasiyahan ng lolo at lola ang apo. Pero kapag puro problema ay nararanasan natin, minsan iba rin yung nagiging isip natin. Tama ba? Tama po na. Yun. Alimbawa, hirap na po sa sarili. Magsikap tayo. Binibilad ko na. Ay, ulan. Sige. Tutulungan mo siya? Hindi po siya, kunti lang yun. Kunti lang yun. Pangtanim? Pantanim yun. Maganda po yung kasi... Alam mo si Kuya Ruel, mabilis ang isip, no? Maano po yan. Ay, oo, yung pagulo. Yan nga ako natuto sa pagtinda. Dati hindi ako marunong magtinda. Pati pagtatanim? Pero sa ngayon, natutulungan mo siya magtanim? O siya lang talaga nagtatanim? Ayan pala, kinuha ni Kuya Ruel kasi baka umulan. Naman kasi nagtatanim ako naman may mga binhina si Kuya Ruel dito ng sitaw. Tsaka yung pagulong pa lang kinuha niya. Hindi ba pwede yan, Kuya, na mabasa? Pag nabasa yan, nagbuhay na. Kaya pala yung ganyan natin, mami, no, na nabilad sa ano. Tapos, nung itinanim natin, hindi tumubo.
Nasira pala yung buto. Ay, ito na siya. Laki na siya, oh. Ano yan? Mataba yan? Mataba siya ngayon. Laki niya, oh. Pag binabaga ko. Ayan na po yung alaga ni Ate Helen, oh. Dati, tinakarok ka ng pagkain. Nalapit talaga siya. Ay, inahin na siya, mami. Ay, kinalat mo na. Dito na, dito. Inahin na siya. Tama-tama, papunta kami. Pauwi kami ng Antipolo sa January. Baka makakuha kami ng lalaki niyan. Aray! Makakuha tayo ng lalaki para pure. Dito na, oh. Yan na siya. Nataba man pala. Nataba siya. Basta siguro pagka mga damo-damo ng tinakain niya. Mataba siya. Hindi siya payat. Malaki yung katawan niya. Yan. Hindi ka na bumabalik sa tanim. Tanim po. Nagtatanim pa rin kami. Marami pa rin kaming tanim. Ang mga tanim namin ngayon, may mga kamoting baging kami doon. Alam mo yung kamoting baging namin, Kuya Ruin? Yung kulay dilaw yung laman niya. Tapos yung isa naman ay kulay violet. Kasi naglaman na yun eh. Naalala mo yung tinanim ko sa sa San Felipe? Yung kulay violet. Yun. Ganyan ang tanim namin kamoting baging ngayon. Tsaka yung kulay dilaw yung laman. Nakakuha kami nung binhi diyan sa may ano yan? Kila Angel? Angel, sa napilihan. Sa napilihan, Binsons. Oo, sa Binsons na. Daddy, halika. John, halika, Jun. Yung chinilas si Jun, Daddy, naalala mo yan? Yan pa yung niregalo natin. Ayan na yan? Nalakihan na niya. Oo, galing pa yan. Niregalo natin. Oo nga, no? Yung bago siya umalis. Oo, ayaw doon niya tapon kasi binigay mo pa daw yan. Ay, wow naman. Kaya love na love ko ito si Junjun eh. Ay, katapon mo na yan. Ayan, Kuya Ruel, so pasalamat na lang po tayo ngayon kay Arte Heart na nagbigay po sa inyo ng paunang halaga para po sa pabahay ninyo. Yung 10,000 pesos na galing kay Arte Heart. Sige po, pasalamatan na lang po natin siya. Ano po pangalan? Arte Heart. Maarte kasi yun eh. Sabay ganun. Ayan. Sabay kami ni Jill. Nagpapasalamat po kami doon sa binibigay po ni Arte Heart. Yan. Sponsor pa mas po sa amin. Maraming salamat po. Jewels 5. Jewels 5. Sila yung sa Jewels 5, Kuya Ruel, no? Ayan, ano masasabi mo kay Arte Heart? Tapos din po ako nagpapasalamat dahil po kahit paano na ngayon meron siyang naibigay kahit kunti na para maibili ko man lang kahit pawid lang ay ngayon na postpone dahil sa may-ari ay hindi ko maano ng pasyon nila. Hindi ko pwedeng manguna. Naghihintay na lang ako ng pasyon nila. So yung pera dito na lang muna sa atin, ano? Ingatan muna natin yung pera ni Arte Heart para kahit papaano pagka may nakuha na tayo na ano man yung makuha natin na lugar para sa inyo ay yun ang gagamitin natin doon. At magpapasalamat po tayo sa The Jewels 5 dahil po sa kanilang grupo ay nakakatulong po dito ngayon sa pamilya nila Kuya Ruel. At maraming salamat din po sa mga tao na tumatangkilik sa ating mga video na iba na po yung kanilang pananaw at nakita po nila yung puso nitong mag-asawa na to, na yung kanilang kasipagan, yung kanilang ginagawang pag-aasikaso sa kanilang pamilya, na kahit na hirap po sila ay lumalaban sila ng patas. Kaya ngayon po may panibagong dagok na naman, may panibagong problema na naman sila na hinaharap. Yun nga po ay baka mapaalis sila dito sa lugar na to. Ang lugar na paglalagyan sa kanila ang panibago nating magiging problema, pero alam naman natin pong lahat na hindi po nagpapabaya ang Diyos, no? So sa Diyos tayo masa na merong gagawing maganda ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ayan. So maraming salamat po Kuya Ruel and Ate Helen, ano? God bless. At dalhin muna namin ang dalawa ninyong anak para kahit papaano po ay mabilihan namin ng pamasko. Ayan. So ikaw ba Kuya Ruel, ano bang gusto mong pamasko sa'yo? Ay wala na po ano. Gusto mo ba ng t-shirt? Ay, hindi na po. Ha? Ikaw Ate Helen? Gusto ko po ay panjama.
pajama. Pantinda. Pantinda. Tsaka yung... Ano po, sinas ko po, miniram ko lang po yung... Ayan. So, bibili. Ano pa ako ay 40. 40. Ayan. Sige. Sige. Tignan natin kung maisama na natin ngayon. Kung hindi naman, bago mag Sabado na mag ano tayo, tawag dito. O bago mag Sabado ay makabalik kami dito. Para ano naman natin yung... Dalawa pa ba yung dalaga mo dyan? Dalawa po. Si Arlene, si Arlene at saka si Judy. Yung isa pa. Wala na, yun na po yan. Si Arlene at si Judy lang ba? Yep. Tapos itong dalawang maliit? Yan na lang po. Okay. Dahil si Pearl may asawa na. Okay po, marami pong salamat sa inyong pagbibigay po ng time sa amin. Salamat din po sa inyong pagmamalasakit sa amin, pagmamahal ninyo sa amin. Patuloy nyo lang po kaming ipag-pray kay Lord na mas biyayaan tayo ng Panginoon para po yung ano man yung nais po natin na mangyari po sa sitwasyon ninyo ay magawa po natin. Ano po? At salamat din po dahil kahit pa paano ay ano man po yung naiaabot namin ay buong puso po ninyong tinatanggap. Maraming salamat din po sa pagbibigay po ninyo. Kahit paano po, hindi mo kami nalilimutan. Ay, hindi po. Hanggat nandito po ako sa Dait, hindi po namin kayo kalilimutan. At kahit siguro po kung umuwi kami ng Antipolo, ay may contact tayo, no? Para kahit papaano. Pero bago po mangyari yan, gusto ko po ay nasa maayos po muna kayong lugar. Nasa maayos muna kayong lugar. Kapag okay na po kayo, magtatawagan tayo sa cellphone. Kasi ang plano po kasi namin ngayon, sasabihin ko na rin po sa inyo, na baka 3 buwan si Aljos ay uuwi ng Rojas City sa Capiz, kasi taga ron siya. Ay, Capiz. Capiz yan. Dahil doon muna siya mag-vlog. Dahil may mga nakikiusap po sa kanya doon na humihingi ng tulong na baka sila po ay matulungan din. Ako naman, meron akong sasadyain sa Antipolo, 3 buwan din. Ngayon, bago baka siguro ako ang pabalik-balik. Sa loob ng 3 buwan na yun, baka ako ang pabalik-balik. Siguro after 1 month, nandito ako, babalik uli ako. 1 buwan, dito ako babalik. Kasi po meron tayong mga kailangang tulungan din na iba pa. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi tayo aalis muna hanggat hindi maayos ang sitwasyon ninyo. Ha? So yun, ipag-pray natin yan na sana makakuha tayo ng lugar na malapit kayo sa kalsada. Tapos maglagay tayo ng tindahan doon. Alam ko naman, galing ninyo magtinda eh. Yung nakakot. Dati noon si Lisel, di ba? Kaninang matanda. May daw siya, may mga gamit daw siyang galing sa gobyerno. Pag hindi daw nagagamit, pabawiin daw ng gobyerno. Kailangan daw magagamit po yung ganon. Gamit. Okay. Pwedeng panghanap buhay daw po. Pero binigyan daw siya ng lisensya. Oh, ano yun? May tindahan siya? Kung pwede daw po matulungan ko daw siya o makatulong daw sa akin, mag-negosyo na lang daw po kami. Pero alam mo sa Ate Helen, mas gusto ko yung sa'yo lang. Kasi pagka may ka-partner ka, mahirap pa yun eh. Di ba Kuya Ruel? Oo, madalas nagkaka-problema pag may ka-partner ka. Kaya naman natin i-provide yung kung anong gamit. Gusto mong magluto, tayo ng mga kalan mo at saka mga kawali, kaldero. Di ba? Kung gusto mong magluto ka ng pagkain. Gusto mo naman magtinda, mamili tayo ng mga ng mga groceries. Tinda mo. Yun ang gawin natin. Wag ka na makipag-partner muna. Kasi mas mahirap yun, Kuya Ruel, no? Yung may ka-partner ka pa. Aalalahanin mo pa siya. Mamaya, pa kayo sa benta. At least kung ikaw ngayon, kung sarili mo yung tinda, meron kang kinita, bili ka kagad ng paninda, o di madadagdagan yung paninda mo, di ba? Nakita ko yung mga bata noon lalo na si Lisel noon, maganda yung kanyang pamamalakad sa tindahan. Sana itong mga anak mo na nandito ay makuha nila yung diskarte ng ate nila. Marunong na po yan. Marunong po yan. Kaya nga. Marunong po sila sa tindahan. Total, malapit naman din dito ang bilihan ng mga paninda. Save More. Lapit na, di ba? Diyan na yung Save More. Yan. So, sige. Kuya Ruel, kami muna ay tutuloy. Sama ko mga anak mo, ha? Okay lang? God bless you. Ingat kayo. Ingat kayo lagi, ha? Mahal namin kayo. At sana po ay
patuloy natin yung nakikita kong kababaan ng loob ninyo ngayon, na nakikita ko na talagang very humble kayo. Natutuwa po ako doon na nagpapakumbaba kayo at hindi kayo parang nagmamataas. Nakikita ko nung kahit na ano lang yung maikaabot namin, ay nakikita ko yung ngiti sa labi ninyo, yung pasasalamat niyo. Sana po manatili tayong ganun, huwag tayong magbago, at nang marami pa pong tao ang tumulong sa atin. Ayan, maraming salamat. God bless. And advance Merry Christmas. God bless. Ayan.